Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jings Ako naman si Kuya Joe Domingo. at patuloy po kami sa aming palatuntunan na spreading the words of Jesus on oneness. Ito po yung aming binabasa, ito po yung script at nandito na po kami sa topic na faith. As a matter of fact, this is our third day na ang pinag-uusapan namin ng faith kasi mahalaga po yung faith, paulit-ulit po kami dahil yun po ang direct link natin na maiintindihan natin mabuti. Hindi lang maintindihan natin, malalaman pala. Knowing, faith is knowing, believing, knowing, understanding ating Panginoon. At yun po unang faith is nandun tayo ng dapat maniwala tayo kay Jesus dahil sa bumangon siya ng patay. Pangalawa naman, dapat maniwala tayo kay Jesus Christ kasi wala siyang kamatayan. Kaya pag yun pong nakamiss doon sa amin, balikan niyo po yun kasi ang gaganda po yung episode na yun. Ngayon, maganda pa rin po. Ito naman, dapat maniwala tayo kay Jesus Christ kasi pinapatigil niyang bagyo. Master! Curse thou not, that we perish! Peace. Be still. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Pinapatigil niyang bagyo. Kaya lang, hindi ko pinagdadasal kasi pag binabagyo tayo, Brother Joe, nawawala yung pollution. Okay, sige, okay lang. Kaya hindi ko dinadasal na, Lord, patigilin mo na yung bagyo. Nawawala yung pollution kasi pag dito, alam naman natin, dito sa smog, nagkakaroon ng mga maruming virus na mga nakakalat dyan. So, ito pong pag-uusapan po namin ngayon is yung change ng water ni Jesus sa kape, sa wine pala, sa wine. We have no more wine. I must see my son. Your mother is coming. They have no more wine. What wilt thou have me to do for thee, that will I do. For mine hour is not yet come. Whatsoever he saith unto you, see that ye do it. Gather the water vessels and fill them Fill them. with water.
and bear unto the governor of the feast. This is the first wedding feast I have ever attended, where the best of the wine has been saved for last. Nagpunta ako dyan sa Cana. Pero hindi ako kasama sa party ha. yung banga nila doon, yung banga nila doon, parang ganito kataas, no? Ha? Tapos ganito kalapad, mga 1 metro. Parang bato lang na binutas na gano'n. At pagkatapos, nilalagay na ng tubig yun. Ngayon yung wedding at Cana na yan, ang kauna-unahang public display ni Jesus ng kanyang milagro na yung tubig naging wine. At saka, ito rin yung episode na to, yung drama doon, na si Mary, inutusan niya yung mga tao na nakikinig doon, kasi sumusunod kayo. Sabi niya, sundin niyo yung gusto ng anak. Kung ano sabihin ng anak, sundin niyo. Napakagandang ano yan, hindi lang sa sinabi dun sa ano, sinabi rin sa atin yun, ha? Dapat Kaya yung si Mary, siya kinilalang nanay ni Jesus, hindi niya tinatanggihan nanay niya, woman. Sabi niya gano'n. Ang araw kasi mahalaga yun eh. Ginang, yun ang sa Tagalog. Anong gagawin ko rito? Hindi, naubusan sila ng ano eh. Kasi Jesus will always solve yung mga problems natin. Doon sa happy occasions, may happy occasion na mapuputok kasi masisira yung happiness doon ng mag-asawa dahil lang wala lang alak. Ginawa ng paraan yan. Ngayon, isa yan doon sa pinapahayag sa atin na pagka si Jesus sinunod natin, hindi lang masarap yung kakanin mo. wow. Maganda pa ang ano Okay na, sabi niyo, yung ambience. okay na sa akin yung wine na masarap. Alam niyo sa ating mga nanonood, paulit-ulit kami sinasabi namin ni Brother John na napakahilig namin kay Jesus. Kaya hindi lang po yung gospel ang binabasa namin tungkol kay Jesus. Marami pa kaming binabasa. At ito po wala, sasabihin ko ngayon is wala doon sa gospel. But like I said, wala naman tayo doon. At maganda naman yung sine, maganda naman yung istorya. Kaya pakinggan natin. Ang sabi doon sa isang nabasa ko, si Blessed Virgin Mary, she was in charge of the wine. Sa kanya pala yung wine na yun. Kaya siya ang nag-decide kung gaano kadami yung wine na. So siya yung coordinator. Oo, kung gaano kadami yung wine na na ihahanda nila. Siguro na mali ang calculation. Naubos kaya lumapit kay Jesus Christ. Wala na tayong naubos ang wine. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi niya, at first, parang hesitant siya. Pero alam ni mother niya, alam ni Mary, kabisado niya anak niya. Of course, sabi mo, Brother Joe, ang Savior natin, karga-karga niya. Nandito sa tiyan niya. At silang kaya kabisado niya ang isip ni Jesus Christ. Kaya, sabi ni Jesus Christ, hindi ko pa oras para gumawa ng mga, ipakita yung aking mga powers Sabi ni Mary, alam niya na hindi makakatanggi. So, Jesus Christ, ano yung sabi nung every man at the beginning sets out the good wine. Inuuna yung good wine. Pero dito, and when the guests are drunk, then lalabas yung inferior wine, yung mumurahin. But you kept the good wine up to now. Kaya yung ginawa ni Jesus Christ, talagang napakagandang wine. Alam mo, binibiro ko yung mga, pag nagiinuman kami ng wine, pag naglalabas ako ng wine, pag lagay ko dun sa mesa, sasabihin ko sa mga kaibigan ko, kanina tubig yan ha. Not because sasabihin nilang ginawa kong wine. Kung hindi, ibig ko sabihin, ginawa ni Jesus, masarap. Kaya ibig sabihin nun,
kanina tubig yan, ginawa ni Jesus na wine, kaya masarap yung wine na. Natatawa sila lagi. Ito tubig yan na, oh. Pero mahal ang wine na maganda, Brother Juan. Mahal. As a matter of fact, merong maabot ng 1,000 ata na wine. Yung mga, kaya yung mga wine na na-recover nila sa Atlantis, hindi ba nakuha nila yung mga wine na doon, 100 years, naku. Priceless yung mga wine na, ewan ko kung iinumin pa nila. Ayaw, inumin natin. So, ang isang maganda doon na nabanggit mo na kanina, Brother Joe, is yung one sentence ni Mother ni Jesus Christ na kung anong sasabihin ng anak ko, sundin niyo. Yun yung oneness. Yun. Mas kayo nang hindi natin ginagawa. Kaya po kami nandito because we want all of us to become one with Jesus. Maniwala tayo sa Kanya at we have faith in Him at susundin natin ang sinasabi niya. So, aside from the wedding of Cana, iwanan na po namin yan. Tapos yung pangalawa naman, yung pinatigil niya yung bagyo na sinabi namin kanina. Tapos number 2, yung lumakad sa dagat. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Yan yun. Ngayon to si Jesus, behind all this, ba't niya nagagawa yun? Magikero ba siya? Yung nga tawag sa kanya eh. Nagmamagic. Parang si Moses nung kalaban niya yung mga paraon, yung mga tao nung paraon doon, ano? Sabi, kaya din namin mag-magic yan eh. Nilabas nila yung kanilang tungkod, naging ahas din eh. Di ba? Pero si Jesus hindi siya nagmamagic. He is in control of all elements. Pati yung time, may control siya dyan. At itong pagpapakita niya na hindi siya ordinaryong being. Hindi nga siya ordinaryong human being. Because he is a divine being. He's in control. Yan ang hanapin natin. Kasi, mahalaga na malaman natin itong mga power na to, available lang sa Diyos. Na mauutusan niya sa pananalita niya o sa pagbigkas niya lang, may magaganap na mahalaga. So, ano ba yung mga credential, halimbawa, ng gusto nating kilalanin? Halimbawa, wala tayong religion lahat, pero meron tayong bossing lagi na gusto eh. Ha? Gusto natin, yung Diyos natin is eternal. Kasi kung yung Diyos natin hindi eternal, may mas magaling pa sa Kanya. Walang katapusan yung isa. Pangalawa, Always greater. always greater. And the greatest pa. Greatest. No? Almighty. Mm. Ha? Kaya yung Almighty na yan, madiderive natin lahat yan na mga katangian ng Diyos. Isa dyan na katangian is
omnipotence Mhm. na sinulat doon sa Matthew 19:26, sabi, with God, nothing is impossible. So, sa God, gagawin lang yung tubig maging alak, walang ano yun. Simple. Simple task. Oh. At tapos mayroon pa pang-apat, yung sabi ni Peter na you know everything. Kaya nababasa niya yung Isip ng tao. isip ng tao. Hindi lang isip, pati puso. Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my lambs. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. So, yung omniscience na yan, Jesus, sabi nga sa Matthew 9:4, knows their thoughts and said, why do you think evil in your hearts? Why do you think evil in your heart? Ilang beses yan. Sa John 2:25, sinabi niya rin yan. And needed no one to bear witness about men, sabing ganon. For he himself knew what he was in man. Wala na daw kailangan magtestigo sa kanya. Hindi niya kailangan ng testigo kasi siya mismo na yung katotohanan eh. At doon sa Jeremiah din, sinabi na ang Diyos alam lahat yan. Kung ito si Jesus Christ, alam niya yung nasa isip niya itong mga kausap niya. Diyos yan. Kaya yung power na yon, binigay sa atin yun bilang mga tao para malaman natin ang danger. He's omniscient. He knows everything. That God is supreme yan, paggaganyan. Alam nyo, si Satanas matalino tsaka yung kampo niya, pero they do not know everything. At hindi na sila matututo, maliban lang sa natututunan nila sa mga tao, yung pagkilos ng tao na mabilis ang memory nila eh. Pero hindi sila maka-invento. Wala sila niyan. Tao lang ang creative. Kaya sinasabi nila si Jesus Christ, anak ni Virgin Mary. Ito yun. Taon to. Ang tinutukoy namin. At isa pang katangian ni Jesus, ng katangian lang ng Diyos, ay yung omnipresence, no? Kahit saan, pwede siyang Nandun siya. He lagi. exists all over time, from the beginning. Kaya nga magandang basahin niyo si John, favorite namin, dalawa ni Kuya Jing yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. So doon pa lang sa simula, nandun na siya eh. Mhm. Ito lang yung John 1:1 na yun, mahabang topic na natin dito yun eh. So ano yung sinasabi ko? Itong credential ng Diyos, present kay Jesus. So marami sa ating mga Kristiyano, niniwala sila kay Jesus, pero hindi sila maniwala na siya Diyos. Huwag na natin bilangin kasi yung nakikita nila. Ang mahalaga, gayahin natin ang pamumuhay ni Jesus Christ. And yung pamumuhay natin, yung mga tao makakasalamuhan natin, makikita sa atin si Jesus. At dyan, nagwi-witness na tayo dyan. Ito naman, si Jesus Christ, nagpakain ng 5,000. 2 beses pa nga sa account ni Matthew yan eh. Oo. Isang 4,000, isang 5,000. Oo. This is a desert place, and now the time's far past. Send them away that they may go into the villages and buy themselves bread. They have nothing to eat.
give ye them to eat? Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? How many loaves have ye? 5 and 2 fishes. Bring them to me. Divide the people into companies of 50 that they might be fed. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Amen. Oh, 5,000 pamilya yon, tao, kasi hindi lalaki lang. oo. Pero ang bilang doon, may asawa yan, tsaka mga anak. Mga anak, Hindi oo kasi nga. binibilang yun. Nakalagay nga, excluding children, Oo. sabi. So, yung pinapakita dyan ni Jesus, yung the power over all elements. Correct. Oh. Dalawang account ni Matthew doon. Oo. At saka meron din account si John. So, dun sa tignan natin kung paano niya ginawa. Nasabi mo na last time, Brother Joy, na pinarami niya. Pinarami niya. Hindi yung wala, tapos meron. Meron, tapos yung meron, pinarami niya. But of course, hindi yung mismong tinapay na yun, kung hindi kumuha rin siya ng mga molecules, infinitesimal particles dyan sa labas, at pinorm din niya tinapay, kaya marami. Pero paano yung inumin nila kaya doon? Yung kasi mga tao nung araw, lalo na yung mga nandiyan sa ilang na lugar, no? Walang tindahan dyan, walang tubig yan, walang makakain dyan. Usually, babiyahe sila, maglalakad sila. Maglalakad lang yan, ha? May kasama na sila, lalo na tubig. Di bali ba wala ng wag lang yung tubig. Pero yung pagmimilagro doon, sa totoo lang, madaling gawin ni Jesus yung 5 pandesal o 2 isda, dumami. Madali sa kanya yun. Milagro na yun. Malaking milagro. Pinakamalaking totoong milagro dito, yung mga tao na sabi ng isang manunulat, paano dumami yan? Kasi ang mga Hudyo, kaya nga tinawag ng Hudyo, kasi sigurista to eh. Meron bata may nagdadala ng pandesal nila, ng pamilya nila siguro. Dumaan sa harapan ni Pedro. Sabi, tingnan mo kung meron ka makuha dyan. May dumaan na bata. Siyempre, bata, ano ba yan? Pandesal ho, tsaka isda, akin na muna. Iabot naman ng bata eh. Ay, madaling utusan ng mga bata. At yun ang pinamigay nila. Binasbasan ni Jesus Christ, pinamigay. At tapos nga nun, lahat na busog. At sobra-sobra pa. Di ba? Sabi ka sige, ligumin yung huwag kayong maaksaya. Ligumin lahat dyan. Yung bata, tinanong mo, kung sa bata tinanong, anong milagro nakita mo doon? Siyempre tayo matatanda, di dumami yung pagkain. Pero yung bata hindi. Nagkaroon ng kaeng. Dahil paglalagyan ng mga mumo. Ngayon, ang isang tinutukoy dito na milagro was the miracle of a transformed heart. Yung dati mga Hudyo na makasarili, hindi nila labas yung mga tinapay nila eh. Naglabas daw, kaya dumami. So, the greater miracle is the changing of your heart. Dati mukha ka lang mabait, ngayon totoong mabait ka na.
Yan ang hinahanap sa atin. At pinapakita ni Jesus yung credential niya. Lagi ko pa, yung kanyang, kumbaga yung tatak niya ng quality. Ha? Power. Yung power, quality power niya. Quality ng pagsalita Authority. niya. Yeah. No? Power, authority. Yung authority niya. Babalik ko sa'yo. Ngayon, ba't nagkakaganito tayo? Kasi yung tao mismo, paano mag-iisa, ang magkakaisa, o mag-unite, o magiging whole, no? Hindi na maging broken. Ito mo, broken family, buo na nun eh. Kasi bawat isang tao, yung katawan niya, at saka yung kanyang espiritu, ay hindi nagkakaisa. Mhm. Iba ang kinikilos ng katawan doon sa inuutos ng isip. Walang integrity. Walang integrity. Ngayon, pinakita sa atin ni Jesus sa pamumuhay niya, yung may isang salita siya, sinabi niya, gagawin niya, at pangangatawanan niya. Mhm. Sukdol na ikamatay niya o pagkasakit niya. Ginawa niya eh. At sabi niya kay Pedro paulit-ulit natin to. Sabi niya kay Pedro gugulpihin ako, parurusahan ako, mamamatay ako. Pero wag kayong mag-alala. Sa third day, babalik ako. 3 araw. Scripted. Lagi nasa sa script. nasa script yan eh. So, ano pa ang mga credential ni Jesus, no? Yung fulfillment ng mga prophecy. Ang pinakamahalaga dito, yung Lucas 4:16 to 21. Di ba? The preaching of the good news. Di ba? Sipin mo yun? Ano sinabi sa preaching of the good news? Will proclaim the release of captives. Isaiah prophesied what the Messiah would do when he came. The Lord's anointed will preach the good news to the poor, bind up the brokenhearted, proclaim freedom for the captives, and proclaim that the time has come when the Lord will save his people. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, to set at liberty them that are bruised. Yung mga captives na sinasabi yan, mga may sapi yan. Dami yan. The healing of the sick, the blind, the mute, and the deaf. Mga bingi. Tapos sabi gano'n, the revival of the dead, no? Bringing back to life. Kasi Tabitha kanina, tsaka si Lazarus, no? God lang may power niya, no? At tapos tanggalin yung mga sakit pa na katulad sa atin sa mundo ngayon. Pinababanggit ni Kuya Jing sa mga ibang episode natin na yung dumi ng smog. Dahil yung puso ng tao at saka yung mga tao mismo, para silang combo na sintonado. Wala sa tono. At dumating dito si Jesus para itono. Ganito lang gagawin ninyo. Madali lang yan eh. Kasi lahat naman yan. Pagka may kulang, gagamutin niyo mismo ng nature. Kasi sobrang kayo gumamit ng ano. At yung power of display niyo ng power niya, na-comment nga niya yung weather, di ba? Sabi, tumigil kayo dyan. Di ba? Natutulog siya eh. Tapos si Pedro, alalang-alala. Pinagbintangan pa si Jesus, di ba? Lord, di ba ba alam, delikado ng buhay natin dito. Natutulog-tulogan ka pa dyan. Di ba? Marami sa mga Pilipino ngayon, lalo na yung mga charismatic, ang dami yung pinipray over eh. Mga hakayo eh. Maniniwala talaga. Pray over natin yung sarili natin na magbago tayo talaga. Sa buhay natin sinasabi ni Jesus. Kasi paulit-ulit ito, paulit-ulit. Yan lang naman yun, oneness eh. Yes. Hindi mo tagal na. 2,000 years na. Well, nabanggit natin doon sa isang episode na we have 3,000 years magmula kay Moses at saka kay Jesus Christ eh. Na yung pagbabago eh. Ngayon, Naka 2,000 kaya
1,000 years pa, pero hindi po aabutin kasi kami ni Brother Joe, ang tiyaga-tiyaga namin. Kaya baka next year, oneness na tayo lahat. We are in oneness. Pero balikan natin, Brother Joe, yung wedding at Cana. Oh. Yung mga apostles ni Jesus Christ doon, nakita nila yung power ni Jesus Christ. Pinag-merge natin yung 4 na gospel. Pag pinag-merge mo, ang pangyayari doon, naghiwalay uli sila. They went back to fishing. Jesus Christ. Kaya pagdating ni Luke, saka Matthew, saka si Mark, saka si Matthew, doon na pumasok yung tatawagin na ni Jesus Christ yung 4 na fishers of man. Nagpipishing na sila ulit. Alam mo, yung sa kanila talagang meron na silang sariling fishing gears at saka at hindi na sila magugutom kasi nag-fish sila eh. Pero wala silang wine. Kaya naalaala nila, nako, sabi nilang gano'n, inimbita tayo. Oh, makakainom tayo ng hindi lang basta-bastang wine, hindi lang mamahaling wine, the best wine, sabi nila. Kaya sila sumama na kay Jesus Christ. At saka alam naman natin na talagang every evening nagiinuman sila kasi si Jesus Christ siguro trinitray niya yung mga apostles niya. So, kwento ng kwento. Oh. Sa even now meron yung kasabihan sa mga binate, pag-uusapan natin yan sa masarap na inuman. Mabuting usapan. Mabuting usapan. So dito naman sa pag-calm niya yung storm, Lord, save us, we are perishing. Sabi niya, ano sabi ni Jesus Christ? Why are you fearful? Where is your faith? Sabi niya naman, ano ba kayo? Nakita niyo na ako. Nakita niyo na kung ginawa ko ito, nakita niyo na kung ginawa ko yan. Wala pa kayong faith. Bakit maniwala? Pag sabi ni Jesus Christ, when I come back, makikita ko na ba na mayroon na kayong pananampalataya? Ganun. So, yung huling-huling topic natin na lumakad sa dagat si Jesus Christ. Pero sumunod si Peter lumubog. Walang faith. Naalala niya, tubig nga pala to. It's all about faith. Sabi ni Jesus, bakit ka nagduda? Nung meron siyang faith na makakalakad siya sa tubig, lumalakad siya. Dahan-dahan. Tapos biglang natakot, lumubog. Sabi ni Jesus, why did you doubt? Why did you doubt? Brother Joe, Brother Jings, mga nanonood ng ATBN, why did you doubt? Talaga pong seryoso, kulang po tayo na pananampalataya talaga. That's why we have 4 episodes of faith. At next time, yung huling-huling topic namin sa faith na si Jesus Christ naman ay nag-heal siya ng blind at saka yung mga bingi. Walang milagro kung walang mag-uumpisan tanggapin yung katotohanan. Andito tayo. So, the greatest miracle will be bawat isa sa inyo na nakikinig dito, isipin nyo maigi na i-commit nyo yung sarili nyo na sundin yung pamamaraan ni Jesus. And that will be the greatest personal miracle sa inyo. And this is very true. Pagtulong-tulungan natin yun. Pagtulong-tulungan natin. Hindi ibig po sabihin kami ni Brother J. Holy na hindi, kami ay nahuhuli. Nahuhuli na. Nahuhuli. Huling-huli na Nahuhuli. But ito mo episode po namin na 4 na nakaraan at 3 nakaraan at sa kasusunod na episode pa makukumpleto po namin what we need to know at hopefully ma-enhance po namin ang faith nyo at ang faith din namin ni alam mo, kahit na alam natin, nakikita natin bakit tayo mahirap talaga maniwala? Bakit, Brother Sanay Duque? kasi tayo may nakikita Sabi mo nga kanina, nung nag-uusap tayo, na ebidensya muna. Ebidensya muna.
Sabi, maniwala ka muna tsaka makikita yung ebidensya. Hindi pwede sa korte yung faith eh. Paano yun? Hindi pwede sa korte. Paniwala ko ganyan. Ako, sabi, objection. Sasabihin nung abogadong kalaban mo, objection, Your Honor. Sasabihin nung sustained. Hindi pwede yung faith. Kailangan nakita mo ba? Oo. Ikaw mismo nakakita. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Nagpapaalam po kami at manood po kayo sa amin patuloy ang inyong panonood. Si Brother Jings po. Ako naman po si Joe Domingo, inaano ko lang sa inyo na hikayatin nyo. Kung kayo nasisiyahan at meron kayo natutunan, i-share nyo sa iba at makinig dito sa ating Manood dito Manood, sa ating makinig. sessions na ganito. Maraming salamat po. Magkita tayo muli. Let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. O bounteous maker, spring of life, who saw the empty depth and height, and filled the world with living beings that swim on fins and fly on wings. All these as one in vision meet, let down from heaven on one sheet, with words which bid call not unclean, rise apostle, slay indeed. At God's great table waits a place for every people, tongue, and race. So grant your house, O Lord, increase, and multiply your flock in peace. All praise to Christ who has refreshed the poor and hungry with his flesh, who has by blood from his own side the new creation purified. Amen.